Dalawang gold medal ang nagsimento sa pangalan ni Carlos Yulo sa kasaysayan. Pero ang daan para maging kauna-unahang Filipino, two-time Olympic gold medalist, puno ng hamon. Mula sa Paris, France, may live report si JP Soriano. JP? At Maki Sandra, bago nga po nakamit ng ating kampiyon ang pagiging two-time Olympic gold medalist si Carlos Yulo, marami muna siya mga pinagdaanang pagsubok at mga struggles na nalagpasan at bago narating nga po ang tagumpay na meron siya ngayon dito sa Paris Olympics. Sa ikalawang pagkakataon sa magkasunod na araw, tumugtog ang pambansang awit ng Pilipinas sa Bercy Arena sa Paris, France. Ang tinaguriang Golden Boy ng Philippine Gymnastics wagi ng ginto sa men's vault final sa average score na 15.116. Umukit si Carlos ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinoy na nagwagi ng 2 gold medal sa iisang Olympics. First vault niya, full blast talaga. Then second is medium lang. Then meron kaming mga exercise na ginawa bago kami pumasok. Yung mga handstand for handspring. Nitong Sabado nakuha ni Carlos ang gold medal para sa men's floor exercises ng artistics gymnastics. Matapos ang back-to-back win, game niyang pinaunlakan ang fans. Pagkatapos ay nilapitan ng kanyang itinuturing na pahinga, ang nobyang si Chloe. Sa lahat, ups and downs, nandun siya palagi. Grabe yung motivation na binibigay niya sa akin, yung suporta. Mahal na mahal ko siya. It seems na parang best. Ang Olympic dream ni Carlos una niyang tinarget sa 2020 Tokyo Olympics pero nabigo siya. Ilang balakid pa ang kinailangang talunin ni Carlos bago nakamit ang medalya sa Paris. Kabilang ang paghiwalay sa dating Japanese coach at ang pag-pull out naman na magiging coach sana dahil sa injury. Coach Lesman, inimbitahan siya sa iba't ibang gym abroad para mag-train. Gaya ng British Gymnastics Center kung saan niya nakasama sa training ang Philbrit na si Jake Jarman na nakalaban ni Carlos sa Paris. Mula abroad, sa Pilipinas na itinuloy ni Carlos ang training. Si Carlos, inspirasyon sa mga nakasabayan sa gym. He's the benchmark. Humble po siya talaga. Tapos po, hindi siya nakakalimot palagi sa team. Sobrang disiplinado. Bata pa lang daw nakitaan na si Yulo ng potensyal na maging kampyon. Gaya sa kuhang ito noong 2012 NCR Palaro ayon sa mga naging coach. Even his younger years, mga around 8 years old, talagang masigasig siyang mag-training. Talagang nakapokus siya, wala siyang complaint. Ang karangalang ibinigay ni Carlos susuklian ng gobyerno at pribadong sektor ng kabi-kabilang papremyo. Kabilang ang milyon-milyong pisong cash, fully furnished condo unit na upgraded na sa 3-bedroom at house and lot. Aabot sa 65 milyong piso o higit pa ang halaga ng kanyang matatanggap. Bukod pa yan sa mga resolusyon sa Senado at Kamara ng pakilala sa kanya. Maki Sandra, inspired ang mga kapwa-atleta ni Carlos Yulo na lalaban pa dito sa Paris Olympics sa kanyang natamong tagumpay at sila ay labis na nagagalak at bumabati sa kanya. At katunayan, narito po tayo ngayon sa harap ng Stade de France, ang venue kung saan po ginaganap ang athletics competition. Kabilang na po ang pole vaulting kung saan po sasabak ang ating pambatong si EJ Ombieda, ang world's number 2 sa pole vaulting. At ayon kay EJ, handa na siya, pintagal lang pinagandaan ang Paris Olympics. Buo daw ang kanyang puso at handa siyang lumaban. Ang laban na yan magaganap alas 7 ng gabi oras sa France at alauna ng madaling araw oras sa Pilipinas. At yan muna ang latest mula rito sa Paris, France at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, balik muna sa iyo, Sandra. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.